dito sa bahay ngayon. Si Gavin kasi sumama kay Tita May sa bukid, dun sa farm nila. So, dun sila mag-sleep over. Tapos, kami lang ni Aiden. I-date ko siya para malibang siya kasi hinahanap niya si Gavin. So, para medyo malibang-libang siya at nasa mood na. Ayun. I-date ko muna siya. Where are we going? Walter Mart. So, we will go to Walter Mart. So, ipapasyal ko lang siya doon. Yes? Babe naman tong kasama eh. Tsaka matipid tong kasama, popcorn at ice cream lang. Yes? Do you want ice cream? Yes. Popcorn. What? Popcorn. Okay, we will buy popcorn. And chips. Small one or big one? Big one. Big one. Okay, say bye to them. Bye. Bye! Nahanap kasi si Gavin, kaya pero sinabi ko sa kanya bukas babalik, 'di ba? I-sleep lang si Gavin doon one night, okay? Ayaw mo noon, solo mo si Mami. You want this one, Hawk? Yes or no? Yes. Oh, strong yan si Hawk. Let's try. Wow. Wow, nice. You want it? We will buy? Yes or no? Yes? Okay. Uy, why are you hiding there? Are you happy? Yes. Okay. Uy, your water tumbler is there. Happy? Show me your smile. What are you doing? No party. I said no party here. Not allowed. Hey guys. Guys, oh, si Aiden, oh. Nagpa-fart. I said no party. Aiden, are you happy with our date? Yes? Happy ka with mommy? Okay, don't look for Gavin, okay? Gavin will come home tomorrow. Is that okay with you? Yes. Yes. Okay, say bye to them. Bye, guys. Bye. 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 Guys, ito yung nabili namin. So, pinag-shopping ko siya ng konti. Meron ako nakitang Hawk na t-shirt. Ito kay Aiden. Tapos, ito naman kay Gavin, Captain America. Yan. May sila sa Avengers. Tsaka Spider-Man. Yun ang, hilig ni Gavin. Captain America, Minecraft, Spider-Man, mga ganyan na t-shirt. Ito, ngayon pa lang magkakaroon si Aiden ng ganito. Size, size 12. Ng Hawk na t-shirt. Wala pa siyang ganitong design. So, ayun guys, nandito na kami sa bahay. Nilibang ko lang ng konti si Aiden kasi nga medyo naiinip siya. Hinahanap niya si Gavin. Kasi sinundo ng sister ko si Gavin dito sa bahay. Pupunta sila sa bukid. Sila, bonfire, ganyan. Doon sila matutulog. Bukas pa ang uwi nila. Hinahanap ni Aiden. Pero kanina, sinabi na namin sa kanya. Sabi ko kay Gavin, magpaalam ka kay Aiden. Kasi for sure, hanapin talaga siya. So, sabi naman niya, yes, okay. Sabi ko sa kanya, magde-date na lang tayong dalawa. So, okay lang daw. Okay, Gavin will go. Tapos, magde-date tayo ni Mami. Okay, sabi naman niya. Tapos, nung mga hapon na hinahanap na niya. So, yun, nag-decide ako na alis na nga kami. Tapos, dinala ko lang siya sa Walter Mart. Tapos, yun nga, nag-ikot-ikot kami doon. Sa grocery. Tapos, doon sa department store ng Walter Mart. So, yun, may mga may nabili kaming damit nila. Tapos, yun, may binili kaming konti sa grocery. So, yun, gano'n lang naman. Hindi na kami nag-ice cream. Dapat mag-ice cream kami sa Jollibee, kaya lang sobrang daming tao. Kahit dun sa grocery, ang daming tao, sobra. Kaya, kasi ko sa kanya, baka mainip na siya. Baka ma-overwhelm siya sa dami ng tao. So, sabi ko, na lang tayo. Binilang ko na lang siya ng chips niya. Tapos, bumili kami ng tinapay dun sa bake shop. Yun. Tapos, grocery. So, yun.
So, ganun lang ang aming date ni Aiden. Dapat ang plano namin, mag-ice cream kami, tapos popcorn, ganyan. Eh, ang daming tao pala kanina. Ang daming tao. So, kasi, sweldo pa lang ngayon. Swelduhan. Ayun. Kaya pala ang daming tao sa mall. Yun. So, yun. So, quick date lang ang nangyari. So, ayun lang guys. Ang gusto ko lang kay Aiden is napaka-behave na niya sa sa public na places. Lalo na kanina sa Watson kasi bumili ako ng gamot. So, sobrang tagal. Kasi sa Watson, usually kapag may gamot kang bibilhin dun ka sa counter ng pharmacy, sobrang tagal. Sobrang tagal talaga ng nila, mga cashier. So, yun, sabi ko, talagang inaano ko si Aiden kasi baka mag-tantrums na siya, baka ma-frustrate na siya. So, sabi ko, very good waiting, sabi ko. Tapos, kinikiliti ko siya ng sa leeg niya, pa konti-konti, kasi para medyo malibang ba siya. Kasi parang nararamdaman ko na naiinip na siya. So, ayun, kinakausap ko siya, tapos, kinikiliti ko siya, tapos sabi ko, pipicturan ko siya, yung mga ganun, nililibang ko talaga siya. Para at least ma-divert yung attention niya, hindi dun ma-focus sa pag-iintay namin na ang tagal naming nakapila, ganyan. So, very good naman siya, very good po siya na nakapag-intay siya ng pila namin dun sa counter. Happy ka? Ay, itchy! Picture kita. Okay, cute mo. Tingnan, smile ka. So, eto guys, yung sinasabi ko din na therapy in real life. Diba? Yung mga therapy na ginagawa nila, yung good waiting na yan, at least na-a-apply natin sa totoong buhay, sa totoong nangyayari sa atin, araw-araw. So, ayan, kapag intay na siya ng matagal, pinapractice natin yung na yun. Kasi dapat hindi lang po sa therapy center. Dapat consistent talaga eh. Dapat pagdating sa bahay, napapractice din yung mga ginagawa nila sa therapy. So, very good talaga si Aiden kanina. Good job. Next week, sa therapy niya, ikukwento ko yung teacher. Kasi, sobrang tagal talaga namin nakapila. Siguro mga, hindi lang 15 minutes yun. Yung pila namin, ang haba. Actually, pang-apat lang kami sa pila. Kaya lang, sobrang daming binibiling gamot ng mga sumunod sa amin. So, yun. Ako, dalawang klaseng gamot lang naman yung bibilin ko. So, yun. Sobrang galing na ng nila, ng patients ni Aiden, nakakapag-intay na siya ng matagal. So, ganun po ang gagawin natin. Yung mga ginagawa nila sa therapy, i-apply natin sa everyday life, sa everyday na ginagawa natin, para mas ma-practice, para mas makita natin kung nag-i-improve na ba, kung may progress na ba, gano'n. Kasi kapag inasa natin sa mga therapist lang, inasa natin na gagawin lang nila yung mga bagay na yun kapag nasa therapy center sila, tapos pag uwi ng bahay, iba yung gagawin. Parang pagdating ng bahay, bibigay natin lahat ng gusto nila, hindi na sila mag-iintay. So, hindi nila malalaman yung concept ng waiting. So, ito, ayan, kapag lumalabas kami, napapractice namin ni Aiden. Isa pang ginagawa namin ni Aiden na napapractice talaga namin ang good waiting is kapag nasa bangko kayo. Siyempre sa bangko, di ba may number? So, hintayin mo talaga yung number mo. Lalo na kapag Monday ka napunta ng bangko. One time na isama ko siya, Monday yun. Ang tagal namin naghintay. Talagang 30 minutes. 35 minutes kaming naghintay. Kasi di ba may yun? May number. Tapos sa number, merong time doon kung anong oras ka Ay, grabe talaga. Sobrang daming tao nun. Pero, good job si Aiden kasi talagang nag-intay siya. Hindi siya naglikot doon. Nakaupo lang siya. Alam niya na pag nasa bank, kailangan behave, kailangan tahimik. Gumaganyan pa siya. Yun, ayun talaga ang... Kaya siguro din nasanay kasi tuwing pupunta ako ng bangko, sinasama ko siya. Actually, alam na nga niya eh. Kapag sinabi kong bank, alam na niya kung ano yung mga gagawin niya, mga kailangan niya gawin, na kailangan sit down lang siya, kailangan tahimik lang siya, no talking, ganyan. Tapos, bawal yung malakas magsalita, bawal sumisigaw, ganyan.
So, very good talaga siya. Nag-improve na siya sa ganun, sa patience niya, sa pag-iintay. Ayan, mag-insert na lang ako guys sa mga clip ni Gavin dun sa, sa farm. Kung anong ginagawa nila doon, ng mga pinsan niya. Kasama niya yung dalawang pinsan niya. Si Aisha, tsaka si Rylan, yung anak na sister ko. Tapos, may isa pa silang batang kalaro, yung kapitbahay. So, yun, nag-enjoy sila doon kasi kahit wala silang gadget, masaya sila doon. Kasi maluwang doon. So, maluwang yung paghahabulan nila. Maluwang yung paglalaroan nila ng langit lupa. Gusto kasi ni Gavin yun. Tsaka hide and seek nila yun. Yun ang mga gagawin nilang mga laro doon. Tsaka magbo-bonfire doon. Yun ang hinihintay ni Gavin talaga. Kasi bata pa siya nung na-experience na yun. Can I have? Okay. Uy, huwag mo idikit. Ang sulit ko. Hindi pa pwede yan. Natiis na natin yung init. Hindi pa ito na ba? Hindi nga ako nag-ano. Mainit! Ang init. Napapawisan na ako. Ako hindi. Oh! Nainitan lang. Ay, nalagay sa ground. Okay lang. Yung ano? Yung marshmallow ko. Mami, okay lang. Papalitan natin. Ah! Pwede na, okay na. Ay!